Halina at matuto sa asignaturang makabansa para sa ikalawang baitang. Quarter 1, Week 3, Day 4. Kasama si Maestra Mo. Ang paksa ng ating aralin ngayon ay tungkol sa hugis ng lawak o sukat ng kinabibilangang komunidad. Mga layunin. Natutukoy ang hugis ng lawak o sukat ng kinabibilangang komunidad. Nailalarawan ang sukat o lawak ng kinabibilangang komunidad. Balikan natin ang ating nakaraang aralin. Ano-anong salita ang maaari nating gamitin upang mailarawan ang mga lugar sa ating komunidad? Gamitin sa pangungusap ang mga salitang binanggit. Mga bata, sa mga nakaraan nating aralin ay natutunan mo ang iba't ibang istruktura na bumubuo sa iyong komunidad. Ngayon naman ay matututunan mo kung paano mo mailalarawan ang sukat ng mga istruktura na makikita sa kinabibilangan mong komunidad. Sa iyong komunidad ay makikita ang iyong paaralan. Kaya mo bang ilarawan ang iyong paaralan? Marami bang mag-aaral dito? Malaki ba ito o maliit? Ang mga daan pauwi sa bahay mo, paano mo ito ilalarawan? Ito ba ay makipot o maluwag? Paano mo din ilalarawan ang simbahan ng iyong komunidad? Ito ba ay maliit o malaki? Narito ang mga salita na naglalarawan o naglalahad ng sukat o lawak ng isang lugar o istruktura sa komunidad. Basahin natin. Malaki, maliit, makitid, malawak, makipot. Ngayon naman ay basahin natin ang isang kwento. Ang komunidad. Sa isang maliit at makitid na barangay sa probinsya, may isang batang babae na nagngangalang Chrislyn. Ang kaniyang pamilya ay naninirahan sa isang maliit na bahay sa tabi ng makipot na daan. Sa loob ng kanilang komunidad, mayroong isang malaking simbahan na nagsisilbing sentro ng pananampalataya ng mga residente. Malaki ang simbahan at maraming tao ang nagtitipon-tipon dito tuwing linggo para magsimba. Sa kabila ng maliit na sukat ng kanilang barangay at makitid na mga kalsada, mayroon ding malawak na parang sa gilid ng kanilang lugar. Dito naglalaro ang mga bata at nagkukwentuhan ang mga magulang habang hinihintay ang kanilang mga anak. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa barangay. Ang malaking plaza sa harap ng simbahan ay puno ng mga tao at naglabasan ang iba't ibang mga tindahan ng pagkain at kalakal. Ang mga bata naman ay naglaro ng mga tradisyonal na larong pambata sa malawak na espasyo sa gilid ng plaza. Habang ang mga tao ay umuuwi na papunta sa kanilang mga tahanan sa makipot na mga daan,
Napagtanto ni Crislin na kahit maliit ang kanilang barangay at makitid ang kanilang mga kalsada, mayroon silang malaking puso at malawak na damdamin para sa isa't isa. Sa kabila ng mga limitasyon ng kanilang pisikal na sukat, ang kanilang komunidad ay malaki ang kahalagahan at malawak ang potensyal para sa pagkakaibigan at pagkakaisa. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Una, sino si Crislin? Pangalawa, saan naninirahan ang kaniyang pamilya? Pangatlo, paano inilarawan ang kanilang simbahan? Pang-apat, paano inilarawan ang kanilang kalsada? Ang parang. Panglima, anong salita ang ginamit upang ilarawan ang plaza? Pang-anim, maihahalin tulad mo ba ang komunidad ni Crislin sa iyong sariling komunidad? Paano? Ano-anong mga salita sa tinalakay ang naglalarawan sa sukat o lawak ng lugar o istruktura sa komunidad? Ilarawan ang bawat istruktura na makikita sa larawan. Gamitin ang mga salitang maliit, malaki, maluwag o makipot. Para sa karagdagang gawain, gumawa ng isang collage na naglalarawan sa kinabibilangang komunidad. Maaaring gumamit ng angkop na hugis o larawan upang matukoy at mailahad ang lawak o sukat nito. Alam kong marami kang natutunan sa araling ito. Huwag kalimutang ibahagi ang ating video. Hanggang sa muli!